ni King Dolphy, nananatili sa ICU ng Makati Medical Center matapos na muling magka-pneumonia. At Katie Holmes, maliit lang daw ang makukuha sa ari-arian ni Tom Cruise dahil sa prenuptial agreement. Huwag pahuli, tutok na sa Unang Balita. Mga kapuso, ang inyo pong nakikita ay ang ating kuha kahapon sa baha sa V. Luna, Quezon City dahil sa ulang dulot ng low pressure area. Ilang sasakyan po ang tumirik dyan dahil sa mataas na baha. Nagsagawa ng declogging operations ang MMDA doon kahapon. At ito naman po, ihahatid namin sa inyo ang pinakasariwang sitwasyon sa V. Luna. Ngayong umaga naman, muling bumaha dahil sa patuloy na pananalasa ng masamang panahon. Patuloy ang declogging operation sa naturang lugar. Nananatiling nakatutok ang GMA News sa mga pinakasariwang balita kaugnay ng pinsalang dulot ng masamang panahon. Nasa Valenzuela ang ating kasamang si Ivan Mayrina kung saan dalawa ang natabunan sa pagguho ng tulay. Tinututukan naman ni Susan Enriquez ang sitwasyon sa Marikina. Mag-uulat naman mula sa Pangasinan si Peha Lagaw ng GMA Dagupan. At ang latest sa lagay ng panahon, ihahatid sa atin ang ating resident meteorologist na si Nathaniel Cruz mula naman sa GMA Weather Center. Unahin po natin ang sitwasyon sa Valenzuela mula kay Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Rhea, tuloy ang buhay dito sa Barangay General T. De Leon sa Valenzuela at patuloy lang sa pagpasok ang mga bata sa eskwelahan at ang kanilang mga magulang patuloy naman sa pagpasok sa kanilang mga trabaho. Halos wala kang makitang bakas ng trahedya, Rhea, pero hindi may kakaila ang peligro at banta sa kaligtasan na hinaharap ng mga taga rito dahil sa kanilang patuloy na paninirahan dito. Sa ngayon, Rhea, ay may nakita tayong mga nag-iikot na mga miyembro ng Valenzuela PNP para masigurong hindi babalik ang mga residente sa kanilang mga tahanan. Kahapon nga o kagabi ay nagutos ng forced evacuation ang Valenzuela City Hall, lalo na doon sa may 20 pamilyang naninirahan na napakalapit dito sa bahagi ng gumuhong pundasyon ng magtulay na naging dahilan nga ng pagkamatay ng 2 residente. Ang peligrong hinaharap ng mga taga rito, Rhea, unang-una ang kanilang komunidad nasa ilalim ng transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines na talaga namang bawal at hindi dapat tinitirhan. Pangalawa, napapaligiran sila ng mga adobe na dahil nga sa maulang panahon ay posibleng gumuho anumang oras. Mamaya makakausap natin ang City Engineering Office ng Valenzuela kung bakit namayagpag ng ganito ang komunidad dito sa ganitong klaseng lugar at kung ano ang kanilang mga plano in the short term at in the long term para tugunan ang sitwasyong ito. Samantala, mula dito sa Valenzuela, dumako tayo sa Antipolo kung saan nagkaroon naman ng landslide kahapon at 2 bahay ang nasira. Ang report mula kay John Consulta. Walang sinayang na sandali ang rescue team matapos datnan ang gumuhong pader sa Sitio Tagisan 2, Barangay Mayamot, Antipolo City. Nagkalat pa ang ilang tipak na bato at gumuhong lupa. Nang gulugarin nila ang 2 bahay na nabagsakan ng mga nito. Kwento ng isang saksi, naglalakad siya nang biglang gumuho ang isang bahagi ng lupang kinatitirikan ng bahay ng pamilya Madula. Yung matinding lakas ng ulan nung mag-aalas 4, yan ang bumagsak. Muntik pa nga ako maano nung bakal. Sana tulungan yun lang ako dito kahit konti sa may paggawa ng bahay ko. Nang may matera naman kami. Apektado rin ang bahay ni Gilberto Arizala na nakarinig daw ng kakaibang tunog sa likod ng kanilang bahay. Ipagtayo ko, yun lang pala, oh. Pabagsak na pala po, eh. Mas pumasok na yung lupa po? Pumasok na sila, sabay-sabay na sila. May tubig po kasama? Mayroon po. Sa tindi ng pinsalang tinamo ng bahay na to matapos ngang magiba itong lupa sa kanilang likuran at sa banta na rin ang patuloy na pag-uulan. Nagpayo na itong mga otoridad dito sa Antipolo Rizal para sa paglilikas ng mga tao na nakatira sa bahay na ito para makaiwas sa higit na mas malaking peligro. Dahil sa nangyari,
Inirekomenda rin ng PDRRMC ang evacuation sa iba pang pamilya sa bahaging ito ng Sitio Tagisan 2. Unang-una, medyo peligro, masyadong malambot yung lupa na natitirikan ng kanilang mga bahay. Rekomendasyon ko na hindi na dapat tiran itong lugar na to, itong lugar mismo ng pangyayaring ito. Better daw na lumikas muna kami kasi prone to landslide nga daw yung pwesto. Dapat naman din po kami sumunod kasi pamahala na po yung gustong umalis kami. Para sa amin din naman po yun. Pero si Gilberto, ayaw lisanin ang bahay na tinamaan ng landslide. Hirap. Ang hirap talaga sa explain. Ito biniyaran ko cash 13,000. Sa huli ay nakumbinsi rin ang lahat na lumikas. Kasalukuyan silang inaasikaso ng Social Welfare Department ng lungsod. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Kamustahin naman natin mga iga na sitwasyon sa Marikina River. May live report si Susan Enriquez. Susan. Arnold, patuloy na minomonitor ng mga tauhan ng Rescue 161 ng Marikina City ang level ng tubig dito sa Marikina. At sa ngayon, ang Marikina River ay nasa 14 meters ang level po ng tubig. At ito nga po yung nagpapakita ng patuloy na pagbaba dahil kahapon sa kasagsagan ng pagulan, umabot po ito sa 14.8 meters. At dahil nga sa patuloy na monitoring makakausap po natin si Ginoong Rohel Santiago, siya po ang OIC ng Rescue 161 ng Marikina. Good morning, sir. Good morning po. So, sir, ang normal na level ng tubig po dito sa Marikina ay 12 meters. 12 meters. So, sa ngayon po, doon sa 14 meters na ito, ano po yung dahilan at kayo ay patuloy pa rin nagmumonitor? Kasi ang pagulan sa taas, sa Montalban, then Antipolo, dito po sa amin tumadaan, sa Marikina. Kaya tuloy po ang monitoring namin para in case na may tumaas talagang tubig, naka-ready kami dito sa Marikina. Kasi dito ngayon medyo kulimlim sa kinalalagyan natin, hindi kayo sigurado din kung may mga pag-ulan doon sa mataas na lugar pa na dadaan dito sa Marikina River. Yun po ang dahilan, kaya kailangan talaga tuloy-tuloy pa rin ng monitoring. Kailangan po talaga natin magbasta dahil hindi natin alam kung may darating sa atin talaga pagka malakas pagulan, tataas ang tubig, ready kailangan tayo. So sa ngayon, ang advice ninyo sa mga residente na nakatira dito sa gilid ng Marikina River na talaga medyo mga nganib na kung sakasakali magkakaroon ng biglaang pagtaas ng tubig dito po sa ilog? Hindi naman, dito sa amin sa Marikina, sa aking mga kababayan dito, sana po lagi tayong alerto at laging handa dito. Lagi nakabasta ng first aid kit and mga damit and pagkain para po sa ready tayo kung kailangan natin lumikas ng ating bahay. And sabi po namin Mayor Del R. Guzman na kailangan no casualties lagi dito sa Marikina. Okay, maraming salamat si Ginoong Rohel Santiago, siya po ang OIC ng 161 Marikina City at nakaantabay pa rin po ang kanilang mga tauhan, ang kanilang mga equipment sa ginagawa nilang pagmamonitor dito nga sa level ng tubig sa Marikina. Mula rito sa Marikina City, balik sa iyo Arnold. Maraming salamat, Susan Enriquez. Makibalita naman tayo sa Dagupan, Pangasinan kung saan ilang lugar doon ang binaha kahapon. May live report si Peha Lagaw ng GMA Dagupan. Peha? Rhea, dito sa Dagupan City, Pangasinan, nakakaranas pa rin tayo ng pabugso-bugsong ulan hanggang sa mga oras na ito, bunsod ng naranasang low pressure area. Katunayan kahapon, nakaranas din tayo ng pagbaha sa ilang mga kakalsadahan at ilang mga paralan sa lungsod. Kaya naman ang ilang mga fish pond operator sa lungsod nagsagawa rin ng forced harvest dahil sa pangamba nilang pag-apaw ng mga fish pond sa lungsod. Nangangamba ang mga fish pond operators sa lungsod ng Dagupan dahil sa pag-ulan bukod sa nararanasang high tide. Posible raw kasing mamatay ang kanilang mga alagang bangus. Bago pa man sila tuluyang malugi, napilitan na silang mag-force harvest. Sa pag-apaw po ng kwentong, kagaya naman may parating na bagyo, siyempre nag-aalala na rin kami. Medyo malaki na rin yung kapital dito sa fish pond, kaya i-harvest na namin, ma'am. Lalo kung ganitong mga nag-harvest, kaya nga nila nilalabas kagad kasi baka yung mga bagyo darating, siyempre malalim. Ayon sa City Agriculture Office, posibleng mamatay ang mga bangus kapag patuloy ang buhos ng ulan. Nagkakasugat-sugat sila, and then sa sugat na maliit, doon nagsisimula ang bacterial infection. At pwede silang mamatay. Inaabisuhan ng mga bangus grower na mas mainam na mag-force harvest bago pa man tuluyang malugi. Lalo pat hanggang sa Biyernes pa umano makakaranas ng high tide. Tiniyak naman ng